Mga ka-crypto, pag-uusapan po natin ngayon ang isang intriguing na ideya tungkol kay XRP. Karaniwan, ang debate sa presyo niya ay tungkol po sa market cycles at speculations. Pero may isang mas technical na dahilan na madalas nakakaligtaan. Yan po ang mechanics ng settlement mismo. Ayon po kay Pampius, isang crypto trader mula 2013, mas efficient at predictable daw sa XRP kapag mataas ang presyo, hindi kapag mura. Ang kanyang argumento ay simple pero powerful, kung saan ay mas mataas ang presyo, mas kaunti ang tokens na kailangan sa bawat transfer. Kaya bumababa ang friction, slippage, at stress sa liquidity pools. Kaya sa video na ito ay ipapaliwanag po natin kung bakit mas optimize sa XRP sa mataas na value. At ayan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung paano po ba nakakatulong ang mataas na presyo sa settlement. Ayon po kay Pampius dito, ang mathematics ng settlement ay nagpapakita na mas mahusay ang system sa $10,000 bawat XRP kaysa sa $10. Ang mahalaga ay hindi trading behavior, kundi ang efficiency ng global transfer rails. Kapag mataas po ang presyo, mas kaunti ang units na kailangan para ilipat ang parehong notional value. Mas mababa ang friction sa network, mas kaunti ang stress sa liquidity providers at nababawasan po ang risk ng slippage sa malalaking transfers. Para sa system na na-design para sa massive scale, mas importante po ang throughput at predictability kaysa sa retail affordability. Ito rin ang sinusuportahan ng Ripple CTO na si Ginong David Schwartz dito sa kanyang previous statements at na-content po natin yung tungkol dyan. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng unit value sa operations? Sa settlement systems, ang bawat transfer ay gumagamit po ng tokens. Kapag mas mataas po ang unit value, mas kaunti ang kailangan para sa parehong halaga. Ibig sabihin, mas organized at efficient ang transfers, hindi po fragmented at overloaded. Ang cheap XRP units ay nagdudulot po ng operational complexity sa corridors na may malaking flows. Mas maraming tokens ang kailangan, mas mataas ang risk ng volatility at execution errors. Sa mataas na presyo, ang liquidity ay concentrated kaya mas stable ang execution at throughput. Ito rin ang dahilan kung bakit ang low price narrative para sa adoption ay hindi po akma sa concept ni Ginong Pampios at ni Ginong David Schwartz. Ang efficiency at global scalability ang tunay na goal. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang liquidity concentration? Kapag mataas ang presyo ni XRP, mas concentrated ang liquidity. Mas kaunti ang units na kailangan para ilipat ang malaking value. Kaya hindi po nasasakal ang order books at hindi po nagkakaroon ng malaking market disturbance. Ang low price ay nagdudulot ng fragmentation kung saan maraming units ang kailangang i-move para sa high value transfer. Mas komplikado po ang operational management at mas mataas ang chance ng slippage o volatility. Ayon po kay Ginong Schwartz, para maging global reserve currency sa XRP, kailangan mataas po ang unit value. Mas kaunting units, mas stable ang system at mas efficient ang processing. Ito ang foundation kung bakit ang mataas na presyo ng XRP ay mas gumagana sa large scale settlements. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto sa global transfers? Kapag global scale ang paglipat ng value, ang efficiency at predictability ang priority. Sa XRP po ay na-design para sa trillions of dollars na movement across borders. Kapag mababa po ang presyo, kailangan ng napakaraming tokens para maipadala ang parehong value. Ito po ay naglalagay ng strain sa liquidity providers at nagpapataas po ng risk ng slippage. Sa mataas na presyo, pareho ang halaga pero mas kaunti ang units. Mas maayos ang execution, mas stable ang market at mas mabilis ang throughput.
Kaya ang argument po ni Pampios ay malinaw. Ang XRP ecosystem ay optimized para sa mataas na unit price, hindi po sa retail affordability. Ito rin ang kinukumpirma ni Ginong David Schwartz sa kanyang statements. Ngayon, bakit hindi po effective ang low price adoption theory? Maraming nag-iisip na mura ang XRP. Mas madali po siyang i-adapt, pero ayon po kay Ginong Pampios, ito po ay misconception. Ang chip units ay nagdudulot ng fragmentation at komplikasyon sa operational corridors. Mas marami pong tokens ang kailangan sa bawat transfer, mas mataas ang stress sa system, at mas mataas ang risk sa volatility. Ang adoption ay hindi lang dapat base sa affordability, kundi sa functional performance ng network. Ang high-value XRP ay nagko-concentrate ng liquidity at nagpapa-stable ng execution. Kaya kahit mababa po ang presyo, hindi ibig sabihin ay mas efficient ang system. Ang tunay na optimization ay nakukuha po sa mataas na unit price. Ngayon ay paano naman po pinapatibay ng mataas na presyo ang role ng XRP? Sa XRP ay idinisenyo bilang global reserve currency. Para makapag-move ng trillions efficiently, kailangan mataas po ang unit value. Kapag mataas ang presyo, parehong halaga ay naipapadala sa mas kaunting units. Mas kaunti po ang stress sa liquidity pools, mas kaunti ang slippage, at mas mabilis ang settlement. Ito rin ang nagpapadali sa coordination sa institutional counterparties at saka global banking partners. Ang low price XRP ay hindi po nakakatulong sa goal na ito. Ang mataas na unit value ay nagpapa-improve ng throughput at saka execution stability at nag-aalaw sa asset na magsilbi sa global market. Ang logic na ito ay sinusuportahan din ni Ginong David Schwartz. Ngayon ay ano pa ba ang ibig sabihin kung dapat palaging mataas ang presyo? Hindi ibig sabihin na dapat artificially mataas ang presyo ni XRP. Ang point po ni Pampios at saka Ginong Schwartz dito ay tungkol sa functional optimization at saka efficiency. Ang high value ni XRP ayan ay naturally nagpapababa po ng operational friction at nagko-concentrate ng liquidity. Sa long term, mas sustainable ito kaysa sa cheap unit adoption. Kapag low price, mas maraming tokens po ang kailangan para sa global transactions. Mas mataas ang market risk at saka operational complexity. Kaya habang ang retail affordability ay mahalaga, ang mas mataas na unit price ay critical para sa purpose ng XRP bilang global settlement asset. Kaya sa madaling salita, ang efficiency at scalability ang tunay na goal at mas achievable ito sa high-value XRP. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang price matters sa utility, hindi lang sa trading sentiment. Ang XRP system ay na-design para sa maximum efficiency at saka global settlement. Ang high unit price ay nagre-reduce ng friction, slippage at saka stress sa liquidity providers. Mas kaunti ang units na kailangan, mas stable ang execution at mas scalable ang transfers. Ito po ay malinaw na insight mula kay Pampios at sinusuportahan ni Ginong David Schwartz. Para sa mga traders at holders, ang takeaway ay hindi lang cheap is good, kundi functional value at efficiency ang dapat unahin. Sa hinarap, ang high-value XRP ay magbibigay po ng tunay na global settlement advantage. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.